Action-packed games, intense plays, latest happenings sa sports, at kwento sa likod ng tagumpay ng mga atletang Pilipino. DZRH TV, Match Point! Do it! Welcome to DZRH TV, Match Point. I am Millie Borja, your host, at sa pagbubukas ng Season 2. Sa unang episode pa lang, ibibigay agad namin ang mga storyang nais niyong malaman. Mga kwento sa likod ng tagumpay ng mga atletang Pilipino. Sa episode 1, papasukin natin ang mundo ng esports. Ang kwento sa larong Mobile Legends Bang Bang. Tatok ngayon hindi lang sa mga bata kundi pati sa anumang edad ang online games o ang simpleng paglalaro ng video game online. Nandiyan may first-person shooter, player versus environment, battle royale game, real-time shooter at ang sikat na sikat ngayon ng multiplayer online battle arena o MOBA games. At hindi kalaunan, dahil sa lumaki ng komunidad dito, sobrang bumenta rin sa masa at maraming mga manlalarong nakitaan ng potensyal, nagkaroon ng esports o electronic sports. Para lang din itong professional sporting event. Ang pinagkaiba lang, sa halip na physical game, ang mga manlalaro ay maglalaban-laban sa virtual environment. At syempre, siguradong isa sa mga larong unang papasok sa isip natin ay ang Mobile Legends Bang Bang. Noong taong 2020, nakapagtala na ito ng nasa 1 bilyong downloads, may 100 milyong registered users at 25 milyong monthly active users. Kaya naman masasabi natin na isa ito sa mga nangungunang esports sa bansa ngayon. Pero paano nga ba ito nilalaro? Gaya ng ibang games, maraming technical na bagay ang maglalarawan kung paano ito nilalaro. Pero para pasimplehin, ang Mobile Legends Bang Bang o MLBB ay may 2 team na binubuo ng 5 players. Ang main objective, kailangang masira ang base ng kalaban. Sa simula ng laro, kailangang mamili ng players ng gagamitin nilang hero na may kanya-kanyang unique sets of skills. At para mas maintindihan pa natin, pasukin natin ang kasalukuyang ginaganap na Season 12 ng Mobile Legends Professional League Philippines, ang nangungunang professional esports league para sa ML sa bansa. At ating alamin, paano nga ba nagsimula ang ilan sa mga kilala nating sikat na ML Pro players? Nag-start po ako mag-ML nung mga bandang 2016 ba or 15, basta nakita ko po siya sa pinsan ko. Yung pinsan ko po kasi naglalaro, siya yung una naglalaro ng ML. So inaya niya ako kasi wala siyang kalaro. Hanggang sa tinry ko. Tapos nung una medyo ayoko siya kasi hindi ko trip yung niya. Medyo hindi ko siya trip. Pero dahil naglalaro akong Dota, tapos mas lagi ko nilalaro. Yun hanggang sa naging na ako, naging competitive na ako. Tapos yun, nag-top 1 global ako nag-top 1 Philippines ako sa rank. Na-discover ako ni Boss D. So yun, doon nag-start yung pagiging pro ko nung kinuha ko ni Boss D. Na bigyan niya ako na kilala ako. Tapos nabigyan niya ako. Kailangan ulit ako nakakita ng gold na pure 1v1. Teka lang, Renegade, mag-full on combo. Onward na naman mula kay Pamamla na ulti, ito na. Live na nga, yan ang Divine Judgment. Mapapatay nila si Ohe. Mas Ryota tatawid ng River. Renegade, mag-spot out dito ni Changno. Mitsuma, score, may shield, may damage. The Hitman. Oh, grabe, tinamali na si Joe. Pero the setup was real. Renegade! Sobrang laki po ng na bigay tulong sa akin ni Boss D. Kung wala siya ba, wala din ako dito talaga. So, promise, para sa akin, sobrang laking factor niya sa, sa buhay ko. So, nag-start ako mag-Mobile Legends dahil sa kuya ko dahil na-influensyahan niya ako nung wala akong ginagawa sa bahay one time. Tapos natripan ko mag-ML kasi nakita ko lang siya naglalaro. So, yun, nagtuloy-tuloy na. Tapos, naging pro player ako sa Mobile Legends dahil kay Boss D kasi nung nakapasok kaming Era 51 na amateur team ko kala Boss D noon. Nagtuloy-tuloy yun hanggang sa nung na-disband yung Era 51, naiwan ako sa bahay ni Boss D. Tapos, nakita niya ako ng potential hanggang sa kinuha niya ako sa NXP bilang 6 man. Tapos, nag-qualifiers kami na nila Chester, nila MB. Tapos nakapasok kami sa pro scene sa MPL. So, doon na nagtuloy-tuloy yung journey. Protektado siya ng Echo Light! Ay, nako! Yahweh of the Dragon! Si Light na naman ang naging suki! Kasi mapapunish mo yung mga tatawid. And na-punish niya si Sanji. Pero the advantage kasi is, again, far sa to, kahit half HP siya, basta nasa likuran siya, ready siya for the rest. Pero once again, Yahweh! Napupuruhan na ng sipa! Trabaho lang walang personalan. Speaking of walang personalan, pero kay Yawi meron yun dahil naipit na naman yung 2 miyembro. Oh my, madadodge ata dito. Yawi! Na-cancel niya with the Tyrant's Revenge.
That was a good play para sa NXP, pero another one from Yawi. Yung day one talaga nung una ko sinabihan, kuya ko. Tapos nangyari, problema ako nung kung paano ako sasabihin sa parents ko kasi syempre alam ko di nila ako susuportahan. Tapos nung tumagal na, kailangan ko talaga sabihin. Sinabi ko sa mama at papa ko. Tapos nung una tutol talaga sila, pero nung sabi ko naman sa kanila, may papatunayan ako, magtiwala lang sila hanggang sa may napatunayan ako tapos sinuportahan na nila. Nag-start ako ng ML nung mga mid-pandemic, 2021 ata. Sabay ngayong 2023 may nag-chat sa akin na friend ko, yung kakampi ko sa MDL, which is si Ryle, kung willing ba daw ako mag-tryout sa Omega. Sabi ko, ginrab ko agad yung opportunity. Sabi ko, sige, pupunta agad ako. Sabay kinalaunan po, natanggap po ako. Ito nakita na niya, pero mamaya na kasi andun yung flicker in one shot, hahatapin. Wow! At pumasok na si Mac! Noong una, desisyon ko po talaga doon, mag-aaral kasi yun din po yung choice ng family ko. Kaso bigla po talagang pumasok sa isip ko na itigil muna pansamantala yung pag-aaral at i-pursue ko po yung pag-ML. Sabay, una po ayaw nila nung parents ko po. Pero kinalaunan po, pumayag na din po sila. Yung ML sa life ko kasi nabibili ko yung mga hindi ko hinihingi masyado sa parents ko, bale yung mga nakakapagpasaya sa akin. So, mas nakakapag-ipon din kami ng pera and marami din natulong yung Mobile Legends sa life ko katulad ng nakapagtayo ako ng business and nakapagpundar ako ng sariling car tapos napaayos ko yung onting part sa bahay namin. Coach kasi I can see them grow up. I can see that the game actually brings out good things, good side to their characters. Like for example, it teaches them responsibility. If you're irresponsible outside of the game, like you can't even fold your bed, you can keep your bed right after waking up. It translates into the game. So I'm seeing gradual changes since the kids don't live with their parents. So it's up to me to first oversee yung development nila as kids without robbing that sense of pagiging bata dun sa kanila. So I'm really happy that all the passion that they pour into the game actually translates into multitude of things. One is responsibility, one is understanding, communication, and just pure determination. So for those who are looking into delve into the world of esports, you have to fix your interpersonal relationships first. Look into yourself, introspect, and it just boils down to really understanding what you really want to achieve. Esports or Mobile Legends in the esports space is probably the front runner. So I'd say it's just gonna get bigger from here on out. Lalo na kung magkakaroon tayo ng magandang foothold into different regions because that brings in more viewership, inclusion as well. Not only like one specific demographic. So and I've had talks with like Moontoon, employees as well, and that's exactly the same exact like vision that they have in mind, inclusivity, gender sensitivity as well as bringing in all different regions possible as much as possible into like this game because it definitely helps out like bring people together. Whatever kung ano may differences natin, we just play and suddenly those differences are gone. Sa mga kwentong ibinahagi ni Coach Ducky at ng ilang ML Pro players, isang malaking patunay na naging mahalagang bahagi ng tagumpay ng bawat esports player ang kanilang passion sa paglalaro. Dahil dito, marami na silang nagawa at nakuha sa buhay. Bagamat maraming sinakripisyo, masasabing naging matamis naman ang kasalukuyang tagumpay na mabuhay at mamayagpag sa ninanais na nooy libangan lang. Ngayon maituturing na nilang propesyon. Pero malaking bagay pa rin sa pangunguna ng larong Mobile Legends Bang Bang kung paano ito tinanggap sa Pilipinas. Tingin ko naging patok yung MLBB, Mobile Legends, Bang Bang at MPL dito sa Pilipinas dahil sa tatlong reasons. First,
libre kasi yung game, so accessible siya sa maraming fans and audiences. And yung MPL din, since napapanood siya online, libre din siya na-access ng viewers. So dahil dito, mas maraming nakaka-relate dun sa game. Pangalawa, meron kasi tayong mga pro players na nagsaserve as icons or ambassadors ng game na nagiging relatable tuloy yung laro dahil feature sila bilang kumbaga artista dito, pero at the same time, ordinaryong tao din sila, mga kapatid, mga anak, mga kaibigan. And then yung pangatlo, iba kasi super exciting ng matches dito. Pinapakita talaga yung tinatawag na naming lakas ng Pinas na talagang hindi mo maasahan kung ano yung resulta ng bawat game kasi sobrang intense ng laban at bawat MPL teams talaga ay may ibubuga at gusto talagang makatungtong doon sa international stage. Nakikita ko na for me, super ganda ng future ng MLBB here and magka-flourish pa siya in the coming years. Especially this year, gaganapin yung M5 World Championship dito sa Pilipinas by December. And isa talaga to sa mga inaabangan ng buong MLBB at MPL community na event. And mula doon, syempre, maraming opportunities yung mag-a-arise para sa Philippines, para sa mga pro players natin, and para din dun sa buong MLBB community. Ano tayong dapat abangan dito sa M5 World Championship? This October 29, malalaman natin yung 2 grand finalists at representatives ng Pilipinas para dun sa M5 World Championship. Marami ding inahandang surpresa and activities ang mga organizers para dito, katulad ng mga watch parties across the Philippines, sa mga regional areas. Meron ding iba't ibang mga pro players and foreign personalities na pupunta here para talaga mapanood yung M5 World Championship. And of course, syempre, dito sa Manila gaganapin yung M5 World Championship. So, malaki talagang event and malaking part ng tourism din yung inaasahan natin. Kung gusto nyong maging pro, practice lang talaga, grind talaga, tsaka mag-aral din kayo mag-ML. Talagang aralin nyo yung laro. And yun lang, focus lang. The message for aspiring pro players will still be the same, so stay in school. Grind lang kayo ng grind hanggang sa mapansin kayo kasi diyan naman magsisimula yung career niyo sa hard work lang, huwag kayong susuko. Ang mga kwentong narinig natin ay isang malaking patunay na ang esports sa Pilipinas ay hindi lang basta isang laro. Isa na rin itong tila propesyon na tumutugon sa pangarap ng mga kabataang may passion at talento sa paglalaro ng video game. Maraming salamat sa mga manlalaro, coach at iba pang representative mula Moonton Games sa pagpapaunlak sa aming marinig ang inyong storya. Again, I am your host, Mili Borja. At magkita-kita tayong muli sa susunod na episode ng DZRH TV Match Point. Action-packed games, intense plays, latest happenings sa sports, at kwento sa likod ng tagumpay ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Match Point. Do it!